24 oras. Yan ang meron tayo sa loob ng isang araw. Saan mo nilalaan ng oras mo? Kaya bang pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho? Pati na ang pamilya at ang paglilingkod sa Diyos? Maaga pa lang, naghahanda na ang magkapatid. Nilalakad nila ang kahabaan ng Bloomingdale. Hindi upang pumasok sa eskwelahan, kundi upang bumili ng kanilang paninda. Sa gitna ng maingay na palengke, masisikip na lansangan at tirik na araw, patuloy sila na lumalaban sa buhay upang meron silang pangtustos sa kanilang pag-aaral. Ako meron, sakit sa puso. So, ako ate, actually bata pa lang kami nag-i-start na kami magtinda-tinda. Siguro ako nun, elementary ako nun, nung parang pinapractice ko na. Although sila mama at papa parang naman yung nagtitinda that time. Tapos parang pinapractice ko na ganun hanggang sa mag-high school siguro ako or senior high school. Doon ako nag-start na parang ako na lang yung mag-isa na nagtitinda, ganun. Tapos salit-salita na lang kami ng kapatid ko. Actually, nahihirapan din ako sa time management. Pero, naniniwala naman ako na si Lord, di ba? Kumbaga, minumultiply niya naman yung time natin. And, ayun, napagsasabay ko naman siya actually kasi, ayun nga, mayroon naman akong sila ate. Andiyan naman yung tipa kong kapatid na, kumbaga sila yung kapalitan ko sa pagtitinda. And, ayun po, actually po, na-stop din po yan nung mga pandemic, doon po. Tapos doon po, nag-start po ulit kami magtinda after po noon. Kaya, ayun po, medyo may edad naman na po kami. So, nag-start na po kami, ayan, na kami lang pong dalawa or isa lang yung magtitinda po sa labas. All the while po, may isa po sa loob ng bahay. Kasi sa labas po kami nagtitinda. So, meron din po sa loob. May nagluluto po ng turon, banana Q, ako po yun. Tapos siya po yung nagtitinda sa labas. Ayun po. So, paano po napagsasabay? Ayun po. Actually, maswerte po kami. Parang maswerte nga po kasi yung schedule po namin, minsan ako pang umaga, tapos siya pang hapon. So, sa umaga, siya po namamalengke. Tapos, kapag sakto po, yung uwian ko po, tanghali. So, nakakuwi po ako agad, tapos siya naman po yung magre-ready pag papuntang school. Minsan po, vice versa. Kaya, ayun. Kaya pagsasabay po talaga ng pag-aaral and pagtitinda. Sa pag-aaral siguro, thankful ako kasi ayun nga, napagsasabay ko siya. Although, ayun nga, may mga times na talagang nahihirapan sa pag-manage ng time. Pero thankful ako kasi nga, namamanage ko siya as a student, no? As a student. Tsaka, ayun nga, marami talaga akong, alam mo yan, nung bata pa lang ako, parang active na talaga ako sa school. So, parang, ko na siya, bata pa lang ako, parang lagi na ako sumasali sa mga contest, yung mga kaya parang thankful ako sa Lord kasi yung wisdom niya, yung karunungan, yung kalakasan na binibigay niya sa akin. Actually, nagagamit ko siya sa school. Kumusta ako sa pagtitinda? Okay naman ate. Pero ayun nga, may times din talaga na parang naiinis, parang may times din na masaya ako kasi nakakatulong ako sa family. Pero yung pagkainis naman, siguro yun, every time na kunwari, may mga times na pagod, ayun nga, pagod. Tapos may mga customer na hindi mo malaman kung ano yung Actually, ayun, sobrang hirap. Pero kailangan po kasi dito po kami kumukuha ng pang-tuition. So, kailangan po talaga siyang isama na isabay po sa pag-aaral po kasi diyan nga lang po kami kumukuha ng pera po para may pagkain po kami and at the same time po yung sa pag-aaral po namin yung mga expenses na kailangan bilhin sa school, ayun po. So, mahirap po siya kasi ayun nga po minsan po may time po na kailangan po sa school, nag-overtime which is parang nawawalan po ng oras sa pagtitinda kaya po minsan nahihirapan po kasi minsan si mama lang po mag-isa nagtitinda or yung kapatid ko po. Kaya, minsan po talaga may time po na kailangan to pong mag-sacrifice para, yung mga priority niyo po yung mauuna. Ayun po, so dahil tapos na po kaming magtinda, magsasara na kami, and then mag-ready na po kami para, ayun po, kasi 6:30 po pupunta na po kami ng church, and dahil may mentoring po kami.
Kasha yung wag ko, man. Man. Let's go. Let's go! Tara na. Let's go. Dito may sigalo. Yes. What is that all about? Matutulog na lang kami, hindi pa kami makatulog. Bakit? Pero magbundok, bumabaha. Discouragement starts in the mind. And whatever is inside your mind can be changed. Iba yan. Philippians 4:13. Anak sa bahay, estudyante sa paaralan, tindera sa tahanan, leader sa church. Ito ang mga role na ginagampanan ng magkapatid na Umali. Dito nila nilalaan ang kanilang mga oras. Since since bata pa ako talaga nag-start. Actually, 11 years old ako nag-start. And tandang-tanda ko pa yung araw na yun, August 5. Yan, August 5. Tapos 11 years old ako noon. So that time, magto-12 years old ako. Although hindi ko pa alam talaga, parang hindi ko pa siya nauunawaan at ng time na yon. Pero habang tumatagal kasi, lalo pagkalalo kang lumalalim sa Lord, doon mo mauunawaan yung mga bagay na pinapaalam ng Lord sa'yo. Pero ayun nga, di ba, kung pagsasabay-sabayan kasi natin, kailangan mong malaman sa sarili mo, ano ba yung mahalaga? Di ba, kung ano ba yung mahalaga? Kasi ayun nga, nagsasabay yung pag-aaral, di ba, yung pagtitinda, di ba, yung sa church, di ba, nagsasabay-sabay-sabay lahat yan. So, ayun, kaya ang kailangan mo lang talaga is yung time management talaga. Dapat alam mo yung paano mo i-handle yung time management mo. And although hindi ko siya at first, hindi ko talaga siya naunawaan. Pero ayun nga, dahil alam mo yun, nasa tamang edad na ako, alam ko na yung dapat kong gawin, di ba? Dapat ko is talagang na-handle ko na yung time ko. And ayun po, naunawaan ko din talaga yung word ng Lord, which is sa Matthew 6:33. No, hindi lang dapat natin siya naunawaan, dapat din is isinasagawa rin natin siya sa buhay natin, di ba? Na kailangan, di ba, unahin mo talaga yung Lord. Di ba? Kasi sa buhay ko kasi, ang dami nang nagawa ng Lord na kabutihan talaga. Di ba? Lalo na sa pag-aaral ko. Di ba? Nag-struggle ako nagsistruggle kami actually sa financial. Di ba? Pero ang galing ng Lord kasi kumikilos siya. Pero alam mo yun, yung sinabi ni pastor, sinabi ng leader ko, na sinasabi nila lagi sa akin na ang gawin mo is unahin mo lang talaga ang Lord. So doon ko naunawaan yung Matthew 6:33. Kasi 'di ba habang inuuna natin si Lord, 'di ba lahat yan susunod, 'di ba magpo-provide ang Lord, 'di ba siya yung magpapagaling sa iyo. Lahat ng blessings susunod yan. Ayun, same din kay Hope, no? Kasi nagsastruggle talaga kami. Pero, kung naniniwala po ako sa kasabihan na kung gusto mo talaga, gagawin mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. So, dapat alam natin kung ano ba talaga yung dapat unahin. Ayan, show up lang, laban sa pag-aaral, and sa pagtitinda, and syempre, yung paglilingkod kay Lord. Ayun. Ano mang season ng buhay mo, nag-aaral ka man, 'di ba? Nagtatrabaho sa pamilya, 'di ba? Kailangan mo talaga isama ang Lord. 'Di ba? Kasi naniniwala ako na alam mo 'yun, marami kasing season 'yan. No? Ngayon, katulad nyo rin na kabataan, no, na kumbaga nasa season tayo ng waiting, 'di ba? Kasi kailangan talaga natin antayin yung plano ng Lord para sa atin. 'Di ba? Kasi si Lord, 'di ba, nandiyan naman siya, may mga plano siya sa buhay natin at the same time, 'di ba, nagpo-provide din siya. So sa mga kabataan ko nakakatulad nyo din, 'di ba? Alam niyo yun, kayang-kaya nyo din, 'di ba? Kung kaya ko, kaya nyo din. 'Di ba? Kailangan nyo lang is isama si Lord sa laban nyo. 'Di ba? Kailangan nyo lang talaga na alam niyo yun, dapat alam niyo sa sarili niyo kung sino yung magko-comfort sa inyo, alam niyo sa sarili niyo kung sino yung talagang makakatulong sa inyo. 'Di ba? Kasi nga, ayun nga, para sa akin kasi,
once na talagang kay Lord tayo, no, na sumasama kay Lord tayo, humihingi ng tulong, di ba? Alam natin kung mapaglalabanan natin yung problema, ano man yung mga bagay na pinagdaraanan natin. Kasi ako, di ba, kami ni ate, di ba, ang dami talagang struggles actually, di ba? Sa pag-aaral, sa work, di ba, sa pamilya. Pero ang galing ng Lord kasi kahit na pagsabay-sabayin ko yan, kahit pagsabay-sabayin namin yan, kayang-kaya namin. Di ba? Kasi si Lord naman yung nagbibigay ng kalakasan, di ba? Si Lord naman yung nagbibigay ng wisdom and knowledge sa amin para makapag-aral, di ba? Katulad na lang ng sinabi ko kanina na si Lord, pag inuna mo yan, di ba? Talagang yung blessing susunod. Ayun, para sa akin, ayun, kahit ang dami mo ng mga roles sa buhay, pagiging anak, pagiging estudyante, or working student, pagiging tindera, ayun, laban lang dahil season lang yan, and I know na darating yung panahon na yung plano ng Lord is dadating para sa buhay natin. And I know na yung mga plano po ni Lord para sa atin is mabuti and ikakaganda ng future natin. So, ayun, laban lang. Sa bawat pagsubok ng buhay, tandaan natin, may layunin ang Panginoon. Kahit sa ating kabataan, ang bawat paghihirap, pagsubok ay hindi nasasayang. Katulad ni na Hope at Faith, piliin nating unahin ang Panginoon. Dahil kapag tayo'y tapat, mas higit siyang tapat. Kaya anumang hamon, kayang lampasan basta kasama natin ang ating Panginoon.